Hello everyone! Welcome back to my channel. Part 2 na po tayo ng pag-stay natin dito sa East Coast sa aming isla ng Catanduanes. Dito po tayo ngayon iikot sa villa at sa mga cottages. Ipapakita ko po sa inyo ang mga bedrooms at dito po ang daanan. Sa oras na kinuhan namin ito ay umuulan po, maulan at talaga namang kailangan magdahan-dahan tayo or mag-ingat tayo sa pagbaba dahil madulas. Mega love shoutout sa aking mga kapatid na naging kasama ko sa pag-iikot dito sa aming isla. Pasukin po natin ang main villa. Ito po ang tinatawag nilang family villa. Napakaaliwalas po at napakaluwag sa loob. Ayan, may mahabang table at doon naman po ang kitchen. May round table din dyan at may maliit na receiving area dito sa pagpasok pa lang natin. So, dito po ang kitchen nila. Ayan, kompleto din po sila sa gamit. Pero, sa oras na yan ay hindi po kami nagluto dyan. Ito naman yung master's bedroom, yung malaking bedroom nila. Ayan, nandito sa baba lang. At napaka-spacious po talaga, napakaganda ng kanilang room. Ang kanila namang banyo ay napakaluwag din. Ayan yung shower room nila. Ang luwag-luwag din po. At maganda rin po ang tubig nila dito. Napakalakas din. So, akyatin na natin ang second floor. Sa taas po, meron silang 4 na bedrooms. Papakita ko lang muna sa inyo ang balcony nila at talaga namang pag nandito ka sa taas ay makakalimutan mo kung ano ang mga problema mo sa buhay dahil ang makikita mo po ay ang mismong nature. Ayan, dagat po yan sa bandang harap na yan. At ganito naman po ang bedroom sa second floor. Ayan. Meron po silang queen bedroom. Halos pare-pareho ang laki ng mga bedroom dito sa taas. Pero yung iba po ay may dalawang single bed na nasa loob. At ito naman pong mga nasa bandang terrace ay medyo iba po ang presyo niya. At nagkataon po na walang naka-check-in sa family villa. Kaya sulong-sulo po namin ang lahat ng ito nung kami ay mag-check-in dito. So, iikot ko naman kayo sa kabila, sa labas sa mga chalet. Ito yung unang chalet. Ang pag-akyat mo po dyan, ayan, ganyan na po siya. Tapos, papasok ka mismo sa bedroom. Ganito po ang itsura ng kanilang bedroom. Napaka-cute at marerelax ka kapag ikaw ay nasa loob ng bedroom na ito. O hindi ka rin po makakaramdam ng takot o ng pangamba na kung ano ang pumasok dyan dahil ang seguridad po dito ay napakahigpit. Napakatahimik po ng lugar na ito at talaga namang napakalinis. Ang itsura po ng bawat chalet ay makikita nyo sa una kong video sa part 1, doon nyo po makikita. At dito naman sa baba po ng bedroom, sa chalet na yan, sa bawat chalet, ang toilet po nila ay nasa ilalim at ang wash area. Meron din po dyan tambayan sa ilalim na yan. Balik naman tayo dito sa kanilang resto bar at lahat po ng makikita nyong mga pagkain sa menu ay talaga namang napakasarap. At kung gusto nyo pong magpaluto sa kanila ng pagkain na gusto nyo, pwede rin po at i-advance nyo lang po ang pagsabi sa kanila ng gusto nyong makakain o ipaluto sa kanila. Ang akin namang mga manay ay dinalahan ako ng pagkain. Ayan, kanin, tapos may ginataang gulay at ang pinakang masarap ay ang daing. Ayan. Meron din po akong langka at bayabas. Ayan. Pinasarado ni Ahmad kasi ayaw niya ng amoy. At ang in-order naman ng aking kapamangkin, ayan, chicken saka potatoes. At ito ang aking mamay, na si Mamay Marlene, nagdala sa akin ng pagkain kasama sa Manay Celia. At syempre, nag-enjoy naman kami sa napakasarap nilang mga drinks. At muli po gusto kong magpasalamat sa aking mahal na pamilya, sa aking mahal na nanay at mga kapatid, sa aking mga bayaw at hipag, sa mga pamangkin, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga kamag-anakan po namin, maraming salamat sa pakikiisa nyo sa amin. God bless you all and hanggang sa muling pagkikita. Bye! Nang dahil sa tipaklong nagkagulo ang mga bata, haya naghahabulan sila at tuwang-tuwang nanonood si Kamahalan.